Nagising na nga sa katotohanan itong si Charlene matapos yung masaksihan ang masakit na katotohanan kung saan ang kanyang asawa ay naroon na nga sa kabilang bahay. Kaya naman tinanggap na niya at tuluyan niya niyang bibitawan ang relasyon niya kay Raymond. Hindi na niya kayang pakisamahan matapos makita niya at masaksihan ang pangloloko nga nitong si Raymond. Agad niyang kinausap ang kanyang abogadong kaibigan na ito nga si Adrian. Agad naman siyang pinayuhan na hindi basta-basta ang kanyang gagawin at dapat ihanda niya ang kanyang sarili at kontrolin niya ang kanyang emosyon para manalo siya sa kaso. Sa kabilang banda, dito naman ay nalaman na nga ng lahat ni Xavier at Justine ang katotohanan kung sino ang kasabot nga nitong si Libby. Matapos silang makumpirma mula sa cellphone ng totoong kidnapper ay nalaman nila na ito nga si Jenny na pinsan nga nitong si Divina ang kasabwat ni Libby. Kaya naman sumagi sa isipan ni Princess na walang ibang may pakana kundi itong si Divina, sapagkat si Divina lang naman ang may malaking galit dito kay Charlene. Kaya naman pinagplanuhan niya ang lahat at dahil sa kilala nga niya itong si Jenny, malamang ay naging kanang kamay ni Divina ang kanyang pinsan, inutusan niya ito. Agad-agad ay tinawagan na nga ni Princess at hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad niyang kinauntak itong si Charlene para malaman ang katotohanan. Nagulat man itong si Charlene ngunit hindi na siya nagtataka dahil alam niya kung gaano kademonyo itong si Divina. Hindi imposible na siya nga ang nagplano ng lahat. Naisip ni Charlene na talagang pakana ng lahat ni Divina kasama ito sa kanyang mga plano dahil gusto nga niyang agawin ang trono nga nitong si Charlene. Kaya naman ginawa niya ang lahat masira lamang sila ni Libby at kumampi sa kanya ang kanyang anak na si Libby. Kaya naman inis na inis itong si Charlene. Sinampal at sinabunutan na naman niya itong si Divina. Samantala nagpapanig naman ng husto itong si Mang Dado matapos malaman mula kay Mimi na umalis nga itong si Princess kasama nga itong si Charlene dahil pinuntahan itong si Divina. Nag-aalala siya ng gusto dahil alam niya kung gaano kasama itong si Divina. Natatakot din siya na baka nga tuluyang mabunyag ang katotohanan na kanyang tinatago-tago dahil nga sa isip niya si Divina ang totoong ina. Kaya naman sinabihan niya agad itong si Mimi na hindi dapat nila pinuntahan itong si Divina, baka kung ano ang mangyari sa kanila. Ngunit iba ang punto ni Mang Dado dahil ang concern niya ay huwag mabuking at mabisto ang katotohanan na si Divina ang iniisip niya na ina nga nitong si Charlene. Ngunit alam na ni Divina ang katotohanan at malaki ang kutob niya na ito ang si Princess ay anak nga ni Charlene. Kaya naman lalo niyang pahihirapan ang dalawa. Guys, pakaabangan natin kung iyon na nga ang pagkakataon kung saan magkabistuhan at magkaalaman na dahil sa patuloy nilang pag-argumento ay madudulas ang bibig nga nitong si Divina at tuloy niya masabi na talagang mag-ina sila, pareng pareho ang kanilang ugali.